Samantala, tatlong dayuhan na umano'y dating POGO workers arestado sa isang kondo sa Parañaque City. Ang tatlo, sangkot umano sa barilan sa naturang unit kung saan nabisto rin ang higit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga. Si Denise Osorio sa detalye. Nauwi sa barilan ang isang party sa isang condominium sa Parañaque City. Nakatawag pansin ang kanilang gulo, kaya nabisto rin ang mga dala nilang shabu na aabot sa 1.2 million pesos ang halaga. Lumalabas sa investigasyon na posibleng utang ang punot dulo ng barilan ng mga Chinese national. POGO workers umano ang dalawang Chinese national na nahuli. Parang may kinalaman doon sa kanilang former na trabaho. Hindi rin natin maalis kung siguro dahil din ito sa drugs, meron silang transaction sa drugs na nagkakasingilan sila. Nagkataon naman na nasa kondo ang isang Cameroon national na na-hire umano bilang DJ sa party kaya ito nahuli. Dinala naman sa ospital ang isa pang Chinese na tinamaan ng 3 bala. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng nakumpiskang baril. Nabistong walang travel documents ang ilan sa mga dayuhan. Nag-coordinate tayo ngayon sa Bureau of Immigration kasi ang nakuhanan lang natin ng passport dito sa ating mga nahuling suspects is yung Cameroonian natin. Yung dalawang Chinese nationals is hindi natin nakuha yung passport nila. So, hindi natin sure kung yung binigay na pangalan nila is yun talaga yung pangalan nila. Aminado ang isang Chinese na dati siyang drug user. Pero itinanggi ng Cameroonian na sangkot siya sa illegal drugs. Isa raw siyang professional DJ at multilingual translator. Kinuha lang daw siya para mag-set up ng unit para sa party. The room in which the victim was shot, I was there prior to them because the owner of that room, I came to set up his lights. He was a nightclub kind of vibe. Kaya wala raw siyang alam maging sa mga kontrabandong nasamsam. He brought the bag after coming back from the hospital saying that he saw the bag in the car and he couldn't let it be there, so he brought it out. I asked him like, that doesn't make any sense to me. Wala rin daw kinalaman ng Cameroonian sa pamamaril dahil narinig na lang niya ito habang siya'y nasa balcony. Hiling ng Cameroon national na mabigyan ng abogado at makontakt ang bansa dahil walang embahada o consulate ang kanyang bansa sa Pilipinas. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga sospek. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.